Good morning sa ating lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita, Biblia. 31 December 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Roma chapter 9. Ang pagkapili ng Diyos sa Israel. Pakisabayan ako ng basa guys. Nang pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Roma chapter 9 verse 1. Ako'y nagsasabi ng totoo sapagkat ako'y tagasunod ni Kristo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi sa patnubay ng Espiritu Santo ay nagpapatunay na nagsasabi ako ng totoo. Verse 2. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Verse 3. Dahil sa mga kalahi kong Hudyo, mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mawalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Verse 4, sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian, sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ipinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang kanyang mga pangako. Verse 5, sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao. Si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi, ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Verse 6, hindi nangangahulugang nawala ng kabuluhan ang salita ng Diyos sapagkat hindi lahat ng mga Israelita ay kabilang sa bayang pinili niya. Verse 7, at hindi rin naman ibinibilang na anak ni Abraham ang lahat ng nagmula sa kanya. Ganito ang sinabi ng Diyos, ang magmumula lamang kay Isaac ang ibibilang na lahi mo. Verse 8, kaya nga hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibinibilang na anak ng Diyos, kundi iyon lamang mga ayon sa pangako ng Diyos. Verse 9, sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at magkakaanak na isang lalaki si Sarah. Verse 10, at hindi lamang iyon kahit na iisa lamang ang ama ng 2 anak ni Rebecca na walang iba kundi ang ating ninunong si Isaac. Verse 11 to 12, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Verse 13, ayon nga sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuutan ko si Esau. May ganun palang issue ito. Ulitin ko yung verse 13 guys. Roma chapter 9 verse 13. Ayon nga sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuutan ko si Esau. Verse 14, masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos dahil dito? Hindi. Verse 15, sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, mahahabag ako, nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kaawaan. Verse 16, maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Sabi ko sa inyo guys, si mercy ni Father God ang siya makakaligtas sa atin Ulitin ko yung verse 16. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Verse 17, sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Verse 18, kaya nga't kinahahabagan ng Diyos ang sinamang nais niyang kahabagan at nagiging manhid ang nais niyang maging manhid. Ang puot at habag ng Diyos. Roma chapter 9 verse 19. Sasabihin mo naman sa akin kung gayon, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ba ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Verse 20, tao ka lamang, sino kang mangangahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Masasabi kaya ng isang hinuhubog sa kanyang manghuhubog, bakit ninyo ako ginawang ganito? Verse 21, wala bang karapatan ang gumagawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa iisang tumpok ng putik? Verse 22,
Kaya kahit nais nang ipakita noon ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat sanay parusahan at lipulin. Verse 23, ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinhabagan na noong una pa'y inihanda na niya para sa kaluwalhatian. Verse 24, tayo ang mga taong iyon na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Hudyo subalit mula rin sa mga Hintil. Verse 25, ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas. Ang dating hindi ko bayan ay tatawaging bayan ko, at ang dating hindi ko mahal ay tatawaging mahal ko. Verse 26, at sa mga sinasabihang kayo'y hindi ko bayan, sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Verse 27, ito naman ang ipinahahayag ni Isaias tungkol sa Israel. Kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang sa kanila ang maliligtas. Verse 28, sapagkat mahigpit at mabilis na hahatulan ng Panginoon ang daigdig. Verse 29, si Isaias din ang nagsabi, kung ang makapangyarihang Panginoon ay hindi nagtira ng ilan sa ating lahi, tayo sanay na tulad sa Sodoma at Gomora. Ang Israel at ang magandang balita. Roma chapter 9 verse 30, ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga Hintil na hindi nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos ay pinawalang sala niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 31, ngunit ang Israel naman na nagsikap na maglingkod nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. Verse 32, bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, natisod sila sa batong katitisuran. Verse 33, tulad ng nasusulat. Tingnan ninyo, naglalagay ako sa Zion ng batong katitisuran, isang malaking bato na kanilang kadadapaan. Ngunit ang sumasampalataya sa batong ito ay di mabibigo. Roma chapter 10 verse 1, mga kapatid, ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay ang maligtasang Israel. Verse 2, sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, mali nga lamang ang kanilang naging batayan. Verse 3, dahil hindi nila kinilala ang katwirang mula sa Diyos at nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Verse 4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sinamang sumasampalataya sa Kanya. Roma chapter 9 verse 5, ang kaligtasan ay para sa lahat. Roma chapter 5, mali ako guys, ulitin ko ha. Roma chapter 10 verse 5, ayun, ang kaligtasan ay para sa lahat. Roma chapter 10 verse 5, ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Guys, sabayan nyo ako ng basa kasi siyempre iba pa rin yung kayo mismo ang magbasa. Ini-encourage ko talaga kayo magbasa para masabayan nyo ako. Para kung may mali man ako mabasa, ano nyo rin sa inyong iba pa rin yung kayo mismo ang nakakakorek ng binabasa ko. Okay, verse 6. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit na para bang nais pababain si Kristo? Verse 7, huwag mo ring sabihin, sino ang bababa sa kailaliman na para bang nais pabangunin si Kristo mula sa mga libingan. Verse 8, sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang kautusan, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Verse 9, kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya,
na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos, nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi, at sa gayon ay naliligtas. Verse 11, sinabi nga ng kasulatan, walang sinumang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. Verse 12, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat, at siya ay masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya. Verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Verse 14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Verse 15, at paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo tulad ng nasusulat? O kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Verse 16, ngunit hindi lahat ay tumanggap sa magandang balita gaya ng sinulat ni Isaias. Panginoon, sino ang naniwala sa aming mensahe? Verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Verse 18, subalit ang tanong ko ay ganito, hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila ay nakapakinig sapagkat nasusulat. Abot sa lahat ng dako, ang kanilang tinig balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Verse 19, ito pa ang isa kong tanong, hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? Noon pa man ay sinabi na ni Moises, gagamitin ko ang mga taong di man lang isang bansa upang kayo'y inggitin. Gagamitin ko ang mga taong di man lamang isang bansa upang kayo'y inggitin. Gagamitin ko ang isang bansang hangal upang kayo'y galitin. Ano ba yan? Verse 20, buong tapang, nangingiti lang ako sa binabasa ko guys. Verse 20, buong tapang namang ipinahayag ni Isaias, natagpuan, kasi yung sagot, yung ano ba nila ba? Hindi daw yung ulitin ko guys, yung verse 19. Ito pa ang isa kong tanong, hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? Noon pa man ay sinabi na ni Moises, gagamitin ko ang mga taong di man lamang isang bansa upang kayo'y inggitin. Gagamitin ko ang isang bansang hangal upang kayo'y galitin. O diba? So ngayon, tapos sa generation natin ngayon guys, ano yun? Yung salitang mangga gamit. Very popular ngayon sa generation natin. Kanya-kanyang gamitan. Okay, Roma chapter 10 verse 20. Buong tapang namang ipinahayag ni Isaias, natagpuan ako ng mga hindi naghahanap sa akin, nagpahayag ako sa mga hindi nag-uusisa tungkol sa akin. Verse 21, subalit, tungkol naman sa Israel, Roma chapter 10 verse 21 guys. Subalit tungkol naman sa Israel ay sinabi niya, buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang suwael at rebelde. Basahin ba natin yung chapter 11? Okay lang mahaba, diba? Naabutan ako ng oras. Di ba? Okay lang. Okay, chapter 11. Kinahabagan ng Diyos ang Israel. Roma chapter 11 verse 1, ito ngayon ang tanong ko, itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hindi, ako'y isang Israelita rin mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Verse 2, hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y
pinili na niya, hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Verse 3, sinabi niya, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga altar. Ako na lamang ang natitira. Sabi ko sa inyo, nabutan na tayo ng oras. Pero basahin ko pa rin yung chapter 11, guys. Okay, ulitin ko lang yung verse 2. Roma chapter 11 verse 2, hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Verse 3, sinabi niya, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga altar. Ako na lamang ang natitira at gusto pa nila akong patayin. Verse 4, ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos-Diyosan ni Baal. Verse 5, ganoon din sa kasalukuyan, mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Verse 6, at kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Verse 7, ano ngayon? Hindi nakamta ng bansang Israel ang kanyang minimiti, ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito dahil matigas ang ulo ng iba. Verse 8, tulad ng nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi makakita at mga taingang hindi makarinig hanggang sa panahong ito. Verse 9, at sinabi rin ni David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipista. Ayan na naman ayun. Ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila. Verse 10, lumabo nawa ang kanilang mata nang hindi sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Roma chapter 11 verse 11, ito naman ang tanong ko ngayon, ang pagkatisob ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mawasak, hindi sa halip dahil sa kanilang kasalanan ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang maingkit ang mga Israelita sa mga ito. Verse 12, ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? Ang kaligtasan ng mga hintil, Roma chapter 11 verse 13, ito naman ang sasabihin ko sa inyo mga hintil, dahil ako'y apostol ninyo, ipinagmamalaki ko ang aking tungkulin. Verse 14, ginagawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayang Hudyo at nang sa gayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. Verse 15, kung ang pagtatakwil sa kanila ay naging daan upang maibalik sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay. Verse 16, kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayon din ang buong masa, at kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, gayon din ang mga sanga nito. Verse 17, kung pinutol ang ilang sanga ng punong olibo at ikaw na sanga ng olibong ligaw ang idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggaling sa ugat ng punong ito. Verse 18, huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol, alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat, ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Verse 19, sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maidugtong. Verse 20, totoo iyan. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya sa Diyos at ikaw naman ay idinugtong dahil sumampalataya ka sa Kanya. Kaya't huwag kang magmalaki, sa halip ay matakot ka. Verse 21, sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghihinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghihinayangan niya? Verse 22, dito'y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, subalit mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi kayo may puputulin din. Verse 23, ang mga Hudyong idinugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos. Verse 24,
Kung ikaw na sangang galing sa olibong ligaw ay naidugtong sa tunay na olibo, kahit na salungat ang ganoon sa takbo ng kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga tunay na sanga nito. Nahahabag ang Diyos sa lahat. Roma chapter 11 verse 25. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Verse 26. Kapag nangyari iyon, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat. Magmumula sa Zion ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Verse 27. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Verse 28. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila ay naging kaaway ng Diyos at kayong mga hintil ang nakinabang, ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila ay mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno. Verse 29. Sapagkat hindi nagbago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Verse 30. Noon kayong mga hintil ay hindi sumunod sa Diyos, ngunit ngayon kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Verse 31. Gayon din naman dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinusuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos, nang sa gaya'y maranasan din nila ngayon ang kanyang habag. Verse 32. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. Papuri sa Diyos. Roma chapter 11 verse 33. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat, verse 34, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaring maging tagapayo niya? Verse 35, sino ang nakapagbigay ng anuman sa kanya na dapat siyang bayaran? Roma chapter 11 verse 36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Thank you, Father God. Natapos ko 3 chapters. Bukas na itong chapter 12, guys. Nakatatlong chapter tayo ngayon ng pagbabasa. Chapter 9 hanggang Roma chapter 9 hanggang 10 tsaka 11. Bye everyone. God bless.